There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinasubpina o pinatawag na ang negosyanteng si Atong Ang at ang aktres na si Gretchen Barreto kaugnay sa mga reklamong may kinalaman sa mga missing sa Bungero. Inisyu yan sa kanila at 6 na pong iba pa ng Justice Department para humarap sila sa preliminary investigation na sisimulan sa susunod na linggo. Pati ang whistleblower na si Dondon Patidongan at kapatid niyang si Ella Kim. Nakatutok si Salima Refran. Pinasasagot na ang negosyanteng si Atong Ang, aktres na si Gretchen Barreto at 6 na pong iba pa sa mga reklamong multiple murder at kidnapping with serious illegal detention kaugnay ng missing sa Bungeros. Isinisilbi na ang mga sabina sa kanila para sa simula ng preliminary investigation sa susunod na linggo, September 18. As much as possible, we would require their presence. Pero sabi ko nga, kung meron sila may bibigay na justification kung bakit sila nagpa-subscribe sa iba, maaaring i-consider ng panel of prosecutors yun. Hindi naman yan basta-basta na kung gustuhin namin, ayaw namin mag-appear dyan, dito kami magpapasubscribe. Hindi pwedeng at the whim or caprice of the respondents. Definitely, you can expect an evidence-based investigation and an evidence-based decision from the panel of prosecutors. Wala po tayong kinikilingan dito, kundi yung katotohanan lang po at hustisya. Kaya we just hope that they use this avenue and this channel for their own personal quest for the truth. Wala naman po tayong ibang gusto dito kung hindi lumabas ang katotohanan. Pinasabi na rin si dating NCRPO Chief Jonel Estomo at 18 mga pulis. Bukod sa murder at kidnapping, nahaharap sila sa mga reklamong enforced disappearance, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery, corruption of public officials, obstruction of justice, at paglabag sa international humanitarian law. Para ito sa 7 insidente na nauwi sa pagkawala na mahigit 30 sa Bungero mula 2021. Kasama rin sa pinahaharap sa mga reklamo ang magkapatid na Dondon at Ella Kim Patidongan na nakikipagtulungan sa investigasyon. If the route that they are looking at is for them to be discharged as state witnesses, they first have to be charged in this case. To be able to be discharged as a state witness, considering po no, na pasok sila sa eligibility at qualifications ng isang state witness. Kasama na po dyan na hindi dapat sila pwede maging most guilty sa kaso. Sabi ng kampo ni Ang, bukas sila sa pagkakataong sagutin ang mga akusasyong binabato ni Dondon Patidongan. Hamon nila kay Patidongan, lumabas mula sa likod ni Justice Secretary Remulla at patunayan sa pamamagitan ng ebidensya ang mga akusasyon nito. Si Barreto, sinabing maglalabas ng pahayag ang kanyang abogado. Si Estomo, sinabing handa siyang maghain ng kontrasalaysay sa DOJ. Patuloy pa namin kinukuha ang panig ni Estomo pero nauna na niyang itinanggi ang anumang kaugnayan sa pagkawala ng mga sabungero. Samantala, panibagong set ng mga hinihinalang buto ng tao ang naiahon ng Philippine Coast Guard mula sa Taal Lake. Nasa PNP Crime Lab na ang mga ito para sa pagsusuri. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 Oras. Tinutulan ng ilang mambabata sa mungkahing gawing state witness ang mag-asawang Diskaya. May rekomendasyon kaugnay niyan sa Senado, pero hindi nilagdaan ni Senate President Tito Soto. Ang paliwanag ng Justice Department sa kung pwede ba yan sa batas sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Sa pagdinig ng House Infrastructure Committee kahapon, natanong ang contractor na si Pacifico Curly Diskaya sa motibo niya sa pagdadawit sa ilang mambabatas at iba pang opisyal ng gobyerno sa mga umano'y maanumalyang flood control projects. Baka mamaya may nag-udyok sa'yo na papuntahin sa ganoon ang iyong affidavit para ikaw ay maengganyo at magkaroon ng rason na i-consider na state witness? Hindi po, Your Honor. Ang dahilan po ng state witness mo ay dahil po sa natatakot po kami, nilulusob po kami araw-araw
ng mga iba't ibang grupo po sa aming bahay. Ayon kay Senate President Tito Soto, si dating Senate Blue Ribbon Committee Chair Rodante Marcoleta sumulat kay Justice Secretary Jose Crispin Remulla para irekomendang gawing state witness ang mag-asawang Diskaya. Pero hindi pinirmahan ni Soto ang rekomendasyon. Ang unang sinabi kagad sa akin ni Ping, tell all ba yan? Di ba? Kung tell all Kasi yan, dapat nga, oo, pwede. ibabuo. Pag-usapan natin. Pero ano sinabi? Puro congressman ang binanggit eh. Saka meron pang mga nagke-question doon sa mga binanggit na mga pangalan na tao. So, paano mong kaya nga papayag ka kagad? Di ba? So, hindi ko pinirmahan. Hindi ko pinirmahan. Sabi ko, hintayin ko na muna yung susunod mong hearing. Paiba-iba siya na sinabi eh. Nung matanggap ko po itong sworn statement na ito ay kagad akong nakipag-ugnayan sa ating Department of Justice. At doon po ay sinabihan ako ng ating kalihim, Boying Remulla, na pakisabi mo kanila na wag silang mabahala at nakahanda naman ang ating kagawaran kung sakasakaling sila ay mapatunayang hindi naman most guilty. Kasi po ang tuntunin sa ating state witness law or protection program, kailangan po mapatibayan natin na ang mga nag-a-apply ay hindi most guilty. Kahit mga kongresista, kontra. Absolutely no chance. They are as guilty as the DPWH engineers who are involved in ghost and substandard projects. They will be as guilty as the politicians that are involved in ghost and substandard projects. Napakalabo niyan. Isang requirement nga yan, should not be the most guilty. How can he claim that hindi siya most guilty when he is the central figure here, a major player? Tapos, malabo pa yung kanyang mga sinasabi. Yung mga opisyal ng DPWH sa Bulacan na si dating District Engineer Henry Alcantara at mga tauhan niyang sina dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez at Engineer JP Mendoza, pwede kaya maging state witness? Yung po sa mga batang mga engineers, si Bryce Hernandez at si JP Mendoza, mga tauhan lang naman po sila ni District Engineer Henry Alcantara. Tingin ko po, pwede po sila mag-qualify dahil sila po yung pwede maging least guilty. Kasi mga runners lang naman po ito. Malabo ho talaga yung D. Alcantara. Si D. Alcantara ho yung primary suspect dito po sa Bulacan corruption scandal. Sa ilalim ng Republic Act 6981 o ang Witness Protection, Security and Benefit Act, maaaring maging state witness ang isang taong kasama sa krimen pero may mga rekisitos para rito. Dapat ang krimen kung saan gagamitin ang kanyang testimonya ay isang grave felony. Dapat kailangan ang kanyang testimonya sa kaso. Walang ibang direktang ebidensya para sa maayos na pagdinig sa kaso. Ang kanyang testimonya ay maaaring mapatunayan, hindi siya ang pinaka-guilty at hindi siya nahatulan sa anumang krimen, sangkot ang labis na kabuktutan. That is a discussion that's being held here in the Department of Justice. On the one hand, pwede po sila maging state witness kung hindi nga sila most guilty. At yung testimony nila is absolutely necessary for the case to stand in court. Kaso nga lang po, ang lumalabas po sa mga statements nila ay mukhang kakonsyaba na nila from the very start. Yung mga contractor, pati yung mga ibang politicians, at before po yan sa implementation ng project. Kaya kung sa ganung paraan ay magiging co-conspirator sila, and in a co-conspiracy or in a conspiracy, the guilt of one is the guilt of all. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Ililipat sa Pasay City Jail ang isinasangkot sa mga maanumalyang flood control project na si Bryce Hernandez. Yan po ay matapos ang tensyonadong debate ng mga senador kung saan siya dapat i-detain. Nakatutok live si Jamie Santos. Jamie. Vicky, naging mainit ang debate ng mga senador ngayong hapon kung dapat bang manatili si dating DPWH District Engineer Bryce Hernandez sa kustodiya ng PNP Custodial Center. Pwede po bang wag niyo na ako ibalik sa Senate, Your Honor? Kasi may mga involved pong senador dito. At hindi ko po alam ang magiging kapalaran ko pag binalik niyo ako doon.
Bunsod ng apelang ito, sa PNP Custodial Center muna dinetain ng Kamara si dating Bulacan District Engineer na si Bryce Hernandez. Kasunod yan ng kanyang pagdawit kina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva sa umano'y kickback sa mga flood control projects sa Bulacan. Bagay na mariin nang itinanggi ng dalawang senador. Pero inalmahan ito ng mga miyembro ng bagong minorya, kabilang si dating Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta. Dapat daw ibalik sa kustodiya ng Senado si Hernandez. We're not supposed to change the rule. I move, Mr. President, that he be back immediately to the custody of the Senate, not only because this is the condition that you gave them, but more importantly, in order to erase the perception that if he is here in the Senate, he is not safe. I will reject the idea that if he returns in the Senate, manganganib ang buhay niya. It is as if that we're giving credence to his statement, which I believe is not true. Pero sabi ni Soto, hindi naman nawala sa kustodiya ng Senado si Hernandez. Napagkasundoan nila ng Kamara na doon ito sa Camp Crame dalhin at ang Senate security ang magbabantay. Speaker Martin Romualdez called me. I asked the Speaker what he plans because we cannot allow that. I said he is under our custody and therefore he is in contempt in the Senate. Pag iniwan namin sa inyo, sabi ko, ibig sabihin niyan para namin pinawalan. What I did was I asked the Sergeant at Arms to bring Mr. Hernandez to the PNP Custodial Center and that is where he is now. Still under the care of the OSAA. Pakiramdam ng mga taga-minorya, tila ang Kamara na raw ang nasusunod sa usapin. Dahil dito nagsuspinde ng sesyon dahil sa mainit na palitan ng opinyon. Ngunit kahit sa pagbabalik ng sesyon, nagpatuloy ang debate. Ilang beses pang nasuspinde ang sesyon dahil sa tensyon. Sa huli, nagmosyon si Senator Estrada na ilipat na si Hernandez sa Pasay City Jail na agad namang sinang-ayunan ni Majority Leader Senator Mig Zubiri. Walang tumutol kaya nagdesisyon si Senate President Tito Soto na agad nang ilipat ng OSAA si Engineer Bryce Hernandez sa Pasay City Jail. Matapos mailipat ang chairmanship ng Senate Blue Ribbon Committee kay Senador Panfilo Lacson, ipinag-utos niya ang internal cleansing ng komite. Ito'y matapos maiugnay ang isang umano'y staff ng Blue Ribbon Committee na kinilala bilang si Beng Ramos na sangkot umano sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Lacson, kailangang masiguro ang kalinisan ng Blue Ribbon Committee dahil tungkulin nitong imbestigahan ang maling gawain sa pamahalaan at panagutin ang mga tiwali. Lumabas ang pangalan ni Beng Ramos sa ipinakitang mga mensahe sa Infracom hearing na ayon kay Hernandez ay staff ni Estrada. Itinanggiya ni Estrada. Wala akong staff o consultant na Beng Ramos. No such person has ever been employed, much less authorized to use my name or act on my behalf. Sabi rin ni Estrada, meron daw Beng Ramos na staff ang Blue Ribbon Committee na dating girlfriend daw ng isa sa kanyang staff. Sa gitna naman ng alegasyon ng katiwalian laban sa kanya, sinagot din ni Estrada ang mga umuungkat sa kanyang nakaraan. Ako po'y nakipaglaban ng patas sa proseso ng batas at hustisya at naghintay ng matagal na panahon sa pagdating ng hatol sa mga kasong ito. Hindi po ako nawala. Hindi po ako nagtago. Hindi po ako tumakas o nagbintang ng mga taong walang kinalaman sa mga akusasyon laban sa akin. At great cost to my family, my freedom, and my political career, I have acquitted myself of the grave charge of plunder before the bar of justice and the legal system we are all sworn to uphold. Vicky, sinabi naman ngayong gabi ni Bicol Saro Party List Representative at co-chair ng House Committee on Infrastructure Terry Redon na gravely concerned sila sa desisyong paglilipat kay Hernandez. Sa tingin ni Redon, mas magiging ligtas si Hernandez sa kustodiya ng Senado kesa sa Pasay City Jail. At yan ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. Sinagipang ilang menor de edad sa Ormoc, Leyte matapos umanong ibugaw sa dayuhan ng kanilang mismong ina. Arestado ang suspect na pati pala sariling kapatid ay inilalako online. Nakatutok si John Consulta. Tayo ka. Napahagulgol na lang ang babaeng ito
nang arestuhin siya ng NBI Human Trafficking Division sa kanyang bahay sa Ormoc City. Ayon sa NBI, galing sa DOJ ang impormasyon kaugnay sa pagkapasa ng manalaswang litrato at video ng suspect sa isang US national. Several child sexual abuse and exploitation materials are being uploaded sa isang Facebook account between an American national and a Filipina based in Ormoc City. Taon na rin po ang binibilang yung ating pong first victim. Actually, umayaw na po siya kasi na po siya, 15 years old na po siya ngayon, pero patuloy pa rin po siyang in-exploit ng kanyang nanay. Bukod sa kanyang anak na edad 7, 4 at 3, inilalako rin daw ng suspect ang kanyang sariling kapatid na 8 taong gulang lamang. Lahat sila sinagip at turnover na sa DSWD. Sinampahan naman ang reklamong paglabag sa anti-online sexual abuse or exploitation of children ang babae. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng suspect. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Bababa ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan, pero may nakaambang pagtaas simula Oktubre. Alamin kung magkano sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Good news sa Meralco customers dahil bababa ng mahigit 18 centavos per kilowatt-hour ang singil sa kuryente ngayong buwan ng Setyembre. Bumaba yung conversion rate sa dolyar na alam naman natin na siyang pinagmumulan ng operating expenses, malaki po bahagi niyan ay dollar denominated dito sa mga power plants. Maging yung mga power supply agreements po natin ay nagkaroon din po ng pagbaba. Katumbas yan ang savings na 37 pesos para sa karaniwang bahay na kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan. Yun nga lang, may nakaambang pagtaas sa singil ng kuryente pagsapit ng Oktubre. Paliwanag ng Meralco, pinayagan ng Energy Regulatory Commission ang pansamantalang pag-extend ng kontrata sa pagitan ng Meralco at First Gas Santa Rita na magreresulta sa dagdag singil na 32 centavos per kilowatt-hour simula Oktubre hanggang Enero sa susunod na taon. Kung hindi sila makakuha ng contract extension, mapapersa sila na mag-reduce ng operations. Tapos kung mag-reduce daw sila ng operations dahil wala silang kontrata with Meralco, hindi rin makakatakbo yung malampayang natural gas. So kung mapatay yung malampayang natural gas, mahihirapan mag-supply ang First Gas Santa Rita at First Gas San Lorenzo dahil ito ay kumukuha ng fuel mula sa malampaya. Pero hindi naman daw kabuang 32 centavos ang dagdag singil na mararamdaman ng mga consumer. Also in October, meron din tayong inaasahan naman na pagbaba dahil sa completion of the recovery of deferred gas supply and purchase agreement charges. Magkano man ang taas singil, napabuntong hininga na lang si Lola Cathy. Lalo't sasabay pa raw ito sa Vermonts kung kailan lumalaki ang gastusin. Talaga magtitipid. Ano pong pwedeng pagtitipid po ang gagawin? Bawa, yung ilaw, papatay na. Tapos yung ventilador, hindi na masyado. Yung TV namin, mamaya papatayin ko na yan. Sabi naman ng Meralco, makatutulong sa pagbaba ng konsumo sa kuryente ang lumalamig na panahon. The bare months started with us having very adequate supply. The demand has tapered off compared to, of course, the summer months. So, ibig sabihin, yung konsumo ng pangkaraniwan at typical na customer ay bumaba din. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! The Beauty Empire cast ended August with a blast sa kanilang exciting performances sa isang mall sa Cebu. At bukod dyan, may special surprises set ang cast para naman kay Opa star Choi Bo-min. Silipin natin sa report ni Fe-Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Huwag ka magpapakita sa akin mamayang gabi pag... Magkakasunod ang mabibigat na eksena at revelations sa GMA Prime series na Beauty Empire. Tulad ng pagkamatay ni Alex na ginagampanan ni Opa star Choi Bo-min. Definitely memorable ang kanyang Beauty Empire taping. One moment, intense at seryoso pa sa isang eksena si Bo-min at ng co-actor niyang si Sid Lucero.
Pero habang nakagapos ang Korean actor, sinurpresa siya ng cake at flowers ng Beauty Empire team. Naging emotional si Boomin sa cutie prank. Maraming memories daw na nabuo si Boomin na dadalhin niya sa Korea. Kaya naman, marami ang hooked sa revenge drama series collab ng GMA, View and Creation Studios. Bagay na kitang-kita sa pagbisita ng cast sa Cebu City. Umaalingangaw ang sigawan at palakpakan ng mga Cebuano nang makita si Kapuso primetime princess Barbie Forteza, Sam Concepcion, Chai Fonashier, at Aaron Maniego. Si Barbie may inihandang song performance. Sobrang saya. Good to be back here in Cebu. Lahat kami, we're all very happy for Chai. This is her homecoming. Nang harana at nakipag-duet naman sa fans si Sam. Grabe, ang saya. Ang saya ng mga tao, ang wild nila dito. Thank you, Cebu. Grabe, nakakilig na makita ko ang mga Cebuanos na sobrang nagpapakasaya dito. Actually, lingaw kayo nga nakadumdum sila nga taga-diri ko. Kung nabukoy nga mga nakitaan nga nakahinumdum nga, yes, taga-diri ko. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Femery Dumabok, nakatutok 24 oras. Nanawagan na ng tulong ang mga kaanak ng isang negosyante at mag-asawang katransaksyon niya na hindi pa rin mahanap matapos ang 2 buwan. Blanco pa rin ang pulisya sa motibo ng pagdukot. Nakatutok si Marisol Abduraman. Exclusive. Uwi na. Uwi ka na. Naantay ka ng mga bata. Alamaan ka namin. Sana nakakakain sila, nakakatulog sila sa maayos. Sana okay sila. Nangungulila na kaya ganun na lang ang pagsusumamo ng may bahay ni Richard Cadiz. Ang negosyanteng mahigit 2 buwan nang nawawala. Blanco pa rin siya sa sinapit ng mister nung umalis noong July 6 para kitain ng mag-asawang Henry at Margie Pantuliana na nawawala rin. Tinatawagan ko po siya ng mga 12 ng tanghali. Kasi dapat uuwi na dapat siya noon. Kaso wala na po. Hindi ko po siya makontak that time. Maging ang pamilya Pantuliana, may pakiusap na rin. May nakuha na silang sasakyan, may nakuha silang relo, may nakuha silang cash. No, siguro pakawalan lang nila. Kahit hindi nila i-surrender, iwanan lang nila kung saan. Huwag lang nilang sigurong patayin. Wala pong duda na talagang totally abduction talaga yung ginawa sa kanila at talagang matinding pagkakaplano. Pero ang CIDG, hindi pa masabi sa ngayon kung may dumukot nga o may mga taong may hawak sa mga nawawalang negosyante. They are considered missing. Hindi natin sila mahagilap. Wala pong communication between the immediate family. Doon sa mga nakita natin, there was no forced abduction. Sa investigasyong lumabas, umabot sa mahigit 800,000 pesos ang transaction sa credit card ni Margie Pantuliana noong July 15 at 16, mga petsa matapos mawala ang 3. There are 12 transactions, no, and different places ito, from Parañaque, Quezon City to Marilao, Bulacan for 2 days. Hindi pa masabi ng CIDG sa ngayon kung ano ang motibo sa nangyari. Bagaman, sinisilip ang anggulong may kinalaman sa negosyo. May mga stem cell products sila. May dala silang mga relo na expensive. May usapan dito na makikipag-meet sila sa bibili. Maging ang mamahaling SUV ng mga biktima na huling nakita sa Cavite noong July 7 ay hindi pa rin natutuntun. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Binigyan din ni Pangulong Bongbong Marcos ang kahalagahan ng pananatili ng Amerika sa Indo-Pacific sa gitna ng mga banta sa seguridad sa rehiyon. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa harap ng mga security experts at miyembro ng Diplomatic Corps, iginiti Pangulong Bongbong Marcos na nasa Indo-Pacific region lang ang banta sa seguridad nito. We in the Philippines can say this with certainty because we face the threat every single day. Our government vessels and fisherfolk continue to be harassed in our own waters, and we remain on the receiving end of illegal, coercive, aggressive, and dangerous actions in the South China Sea. Hindi man pinangalanan at kahit marami ang bansang may mga inaakong teritoryo sa South China Sea. Sa China lang naman ang nakakatikim ng samot-saring pangaharas sa Pilipinas na patuloy nitong ipinoprotesta. At sa pagdindig na ito ng Pilipinas,
Binigyan din ng Pangulo ang halaga ng papel ng Amerika. It will be crucial to the free and open nature of our region that your vigor, inventiveness, and resilience, essential drivers of the great American nation, continue to play a leading role in nurturing a strong and peaceful Indo-Pacific. Sa kabila ng pagkilalaan niya ng Pilipinas sa halaga ng pakikipagrelasyon sa ibang bansa, may hindi niya dapat isang tabi. In all of these, respect for our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction has always been and will always be non-negotiable. Bilang isang matagal ng kaalyado ng Amerika, si Pangulong Marcos ang unang ASEAN leader na inimbitahang makipagpulong kay US President Donald Trump. Inaasahang dadalo rin sa Pilipinas si Trump sa susunod na taon sa ASEAN-US Summit na gaganapin sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Tuloy sa trabaho si Kapuso star Kylene Alcantara na work mode pa rin kahit birthday niya at galing sa world tour shows. At ngayong nalalapit na ang ending ng serye nilang Beauty Empire, si Kylene, ano kaya ang mamimiss sa set? Makichika kay Nelson Canlas. Fresh from Sparkle World Tour shows sa Calgary, Ottawa, North York at Toronto sa Canada, Kylene Alcantara is back to her regular grind. At kahit birthday niya, work mode pa rin ang Kapuso star. Hindi po ako yung tipo na ganun tao. And imbes na i-gastos ko yung pera ko sa birthday celebration, sa kuryente na lang. At tubig, ganyan sa bahay, sa pamilya, sa tuition, ganyan na lang ho. Pero I'm just so lucky that I have people who really loves me and appreciates me and takes care of me, na sila po talaga yung nagbibigay ng celebration na yun para sa akin. Actually, simpleng dinner lang po, okay na po ako. Ready to say goodbye na rin daw si Kylene sa kanyang role sa GMA Creation Studios at View Philippines collab na Beauty Empire. Tapos na ang kanilang taping sa serye pero mapapanood pa rin ito ng ilang linggo. Siyempre malungkot po, pero for sure I will miss Shari as a character. Pero ma-miss ko rin naman po siyempre yung samahan naming buong cast doon. Pero for sure, hindi naman doon magtatapos ang aming relationship, especially with Barbie and I. Tuloy-tuloy pa rin naman ang aming chikahan, chismisan. Without spoiling it, nagbigay ng hints si Kylene sa mas umiinit na ending ng serye. For sure, merong plot twist pa na gagawin si Shari na gugulo na naman sa buhay ni Nervine. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Bago pa man mabuo ang bagong low-pressure area, binaha na naman ang ilang bahagi ng bansa dahil sa mga pag-ulan. Babala po ng Pag-asa, posibleng may mabuong iba pang sama ng panahon sa mga susunod na araw. Nakatutok si Rafi Tima. Mahirapan ang pagtawid ng ilang residente sa tulay sa Magpet, Cotabato. Rumagasa kasi ang tubig dahil sa pag-apaw ng ilog. Ang ilang magulang na sumundo sa paaralan, kinarga na lang ang kanilang anak at sinungang malakas na agos para makauwi. Grabe ang baha. Nagmistulang dagat naman ang ilang kalsada sa Tacurong City sa Sultan Kudarat, kasunod ng malakas na buhos ng ulan itong Lunes. Binahari ng ilang kalsada sa bayan ng Isulan. Ang ilang residente, tulong-tulong sa pagtanggal ng mga nakabara sa tulay, gaya ng mga sanga ng punong kahoy. May dumating din namang backhoe para mas mapadali ang paglinis. Lubog din sa baha ang bahagi ng public market. Ayon sa Pag-asa, easterlies at localized thunderstorms ang nagpaulan sa bansa nitong mga nakalipas na araw. Low pressure area naman ang nagdulot ng maulang panahon sa ilang bahagi ng Luzon ngayong araw. Sa Rizal, kinansela ang face-to-face classes sa ilang bayan dahil sa masamang panahon. Nagsiuwian ang mga estudyante at nag-shift na sa modular distance learning para sa afternoon classes. Ayon sa Pag-asa, posibleng magpatuloy ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Ito kasing mga nararanasan po natin ng mga low pressure areas, normal naman tuwing panahon ng tag-ulan actually dahil nasa early bare months pa tayo, September, panahon pa rin po yan ng tag-ulan or ng habagat season. May chance rin daw na may iba pang bagong LPA na mabuo sa mga susunod na araw.
Simula po Friday hanggang early next week, ito po ay tatawid ng Philippine Sea and then possible na magkaroon ng approach po somewhere dito sa may Bicol Region and Eastern Visayas. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, may mga pag-ulan pa rin sa ilang bahagi ng bansa dahil sa bagong low pressure area at iba pang weather system. Sa vicinity ng Polillo Island sa Quezon, huling namataan ng LPA. Ayon sa Pag-asa, dahil sa interaction nito sa lupa ay posibleng malusaw rin ito sa loob ng susunod na 24 oras. Pero patuloy ito magpapaulan ngayong gabi o madaling araw sa ilang bahagi ng bansa. Bukod sa LPA, patuloy rin ang pag-iral ng easterlies at nananatili rin ang tsansa ng localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa umaga sa ilang bahagi ng Bicol Region, Mimaropa at Calabarzon. Pagsapit ng hapon, mas malaking bahagi na ng Luzon ang uulanin. May malalakas na ulan na posibleng magdulot ng baha o landslide. Halos buong Visayas at Mindanao na rin ang makararanas ng maulang panahon sa hapon. Heavy to intense rain sa ilang lugar, kaya maging alerto. Sa Metro Manila, may tsansa pa rin ng mga kalat-kalat na ulan sa ilang lungsod bukas. Samantala, sa outlook ng Pag-asa, dalawang bagong sama ng panahon ang posibleng mabuo sa silangan ng bansa. Ang isa, mababa ang tsansang tumbukin ng Pilipinas habang posible namang pumasok sa par sa Biyernes. Ang isa pa, hindi inaalis ang Pag-asa ang posibilidad nitong maging bagyo habang lumalapit sa lupa. Pwede pang magbago ang forecast, kaya tutok lamang sa updates. Pagpapaliwanagin ng Commission on Elections si Senador Chis Escudero at ang may-ari ng kumpanyang nag-donate ng 30 milyong piso sa kanyang kandidatura noong 2022. Nakatutok si Ian Cruz. Nakaamba na ayon sa COMELEC ang paghain ng show cause order kay Senador Chis Escudero. Ito'y para pagpaliwanagin siya kaugnay sa campaign contribution sa kanya ng may-ari ng Centerways Construction and Development Incorporated na si Lawrence Lubiano noong eleksyon 2022. Nauna nang sinabi ni Escudero na nag-donate ng 30 million pesos si Lubiano sa kanyang kampanya noon. Kinumpirman na rin ito ni Lubiano. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, una muna nilang sisilbihan ng show cause order si Lubiano at pagkatapos ito, si Escudero na ang kasunod. Basta matanggap namin yung sagot regardless kung ano yung explanation, we will later on issue the show cause naman kay So within this week din, sir, si SPG? Depende sa kung baka hindi, depende kung kayo masasablit ni Lubiano. Ay, oo nga pala. Thank you, sir. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, una na nilang sinulatan ng DPWH para alamin kung kontraktor nga ba ng gobyerno ang kumpanya ni Lubiano. Lubiano, I think, will be released by tomorrow. Tomorrow na siya kasi naman meron naman, although we need to confirm pa rin sa DPWH para naman mas ma-strengthen. But since we can use already the admission doon sa House, then gagamitin na. Ipapaliwanagin lang doon. So, Senador, sir, kailan ibibigay? Bigyan namin siya ng 5 days. Sinisika pa naming makuha ang panig ni Lubiano. Sa isang pahayag, sabi naman ni Escudero, tatalima siya sa anumang maging utos ng COMELEC para mapatunayang hindi siya lumabag sa batas. Pinasasalamatan din niya ang COMELEC chairman sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataon na mapatunayan ito. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, hindi pwedeng magbigay ng campaign contributions ang sinumang may kontrata sa gobyerno. Sa part ng COMELEC, we will file criminal cases as to whether matatanggal or what. Una, nasa DILG yan, sa local. Number 2, nasa Office of the Ombudsman yan, kung ano yung kanilang gagawin. Number 3 naman, depende kung yan ay Congress, sa Senate at sa House, may paraan to remove a member of the Senate and the House. So nasa kanila pong jurisdiction yan. Sabi ni Garcia, may 52 contractors na nag-donate sa mga kandidato ang inimbestigahan ng komisyon. Meron kasi mga contractors, may 4 na contractors nagbigay sa isang kandidato ng halimbawa. So 7 national candidates, meaning senators and district congressmen, tapos 15 political parties and party list. Tapos merong 2 vice governors at 2 governors. Naniniwala naman si Senate President Tito Soto na mahalagang magpaliwanag ang mga kandidato sa COMELEC. Kasi nga may mga kabawalan eh. Merong bawal na ganito, bawal tumanggap sa
let's say corporations or personalities who are having transactions with government. Bawal yun eh. Ngayon lang kumakain kaming mga government officials sa isang restaurant eh. Tapos mayroong magpipresenta na ibabayaran nila yung kinain mo. Kapag yun may transaction sa gobyerno, bawal yun eh. At hindi lang siya ang bawal, pati ako natatanggap ay bawal. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Nasagip sa Tawi-Tawi ang 27 Pilipinong nirecruit umano para gawing scammer sa Cambodia. Inaresto naman ang 3 recruiter umano na magtatawid sana sa kanila pa Malaysia sakay ng bangka. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Agad hinarang ng mga tauhan ng NBI Human Trafficking Division at PNP Special Operations Unit ng Tawi-Tawi ang 5 bangkang ito sa Bungaw, Tawi-Tawi. Sakay ng mga bangka ang 30 Pilipino. 3 sa kanila, umano'y facilitator o recruiter. Ito po ay nahuli namin sa paglabas sa Republic ng 7208 American File Highway 10364. Human Trafficking. Ano po? Meron po kayong karapatan lahat, tumahimik. Ayon sa NBI, mula sa Zamboanga City, ay itatawid pa Malaysia ang 27 biktimang nirecruit online para dalhin naman sa Cambodia, kung saan sila pagtatrabuhin bilang scammer. Ang mga sindikatong pong ito ay gumagamit ng mga profile ng isang HR staff o personnel at mga profile ng mga magagandang babae upang makahikayat po ng mga applicant na allegedly magtatrabaho po bilang customer service sa ibang bansa. Sila po ay binigyan ng instruction na imbes po ng regular route ang kanilang pagdadaanan, sila po ay dadaan backdoor. Ayon sa NBI, ito ang kauna-unahang pagkakataon na may naarestong facilitator na nagre-recruit ng ating mga kababayan para magtrabaho sa mga scam hub sa ibang bansa. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng 3 inaresto. Kakasuhan po natin sila ng RA 9208 as amended. Ito po yung Anti-Human Trafficking in Persons Act. Qualified po ito considering sa dami po ng mga na-rescue nating mga victims. Ang mga biktima naman, dinala na sa Zamboanga City. Wag na po natin patulan itong mga offer po online na magtrabaho bilang customer service sa ibang bansa. Definitely po kayo po ay gagamitin lamang bilang mga scammer sa ibang bansa at kayo po ay maaabuso. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Naging susi ang live selling para matunton ang isang lalaking wanted sa estafa at karnaping. Inaresto siya sa Lubao, Pampanga. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Next time, mga boss. Makailang beses na tiniktikan ng mga pulis ang live selling na ito. Hindi dahil sa nagbebenta o kanyang ibinebenta, kundi sa lalaking ito na sandaling nagpapakita rin sa live selling. Sumbong kasi sa PNP Highway Patrol Group, siya ang lalaking wanted sa kasong estafa at kasong paglabag sa anti-carnapping law dahil sa pagtangay umano ng isang sasakyan. Nakilala siya ng impormante dahil sa hugis ng kanyang muka at tato sa braso. Siya ay naka-face mask, nakasombrelo at nakasalamin na hindi po typical sa paningin ng ating po mga kababayan kapag sila po ay nagbebenta or nag-live selling. Nang matrace ng pulisya ang lokasyon ng live selling sa Lubao, Pampanga, agad silang nagkasa ng operasyon. Okay lang po yan, sir. Okay yan, sir. At nadakipang suspect. Ang kanya pong estafa case po ay nag-ugat po sa pangloloko po niya ng pagbebenta po ng mga figurines or mga anime figurines worth 800 to 900,000 pesos. Nakausap ko ang isa sa mga umunoy natangayan ng pera na nasa Australia na. Nagpadala siya sa akin ng mga litrato bilang resibo ng transaksyon. Nangako po siya na babayaran ako through post-dated checks
So nag-issue po siya ng 6 na post-dated check sa akin and unfortunately po sir, lahat po yun tumalbog. Tinaguan na po kami, hindi na po siya totally nagre-reply sa mga messages ko. Hindi lang po ako yung biktima niya, meron pa po sa pagkakaalam ko, may 40 pa pong katao na nabiktima po niya sa pag-scam sa mga toy collection po namin. Nanawagan ng HPG sa iba pang naging biktima na makipagtulungan sa kanila. Nakausap ko na rin po yung complainant at okay naman na po. So yung po yung sabi ng abogado ko, asikuyusuin namin lahat, matatapos po lahat to at maayos po lahat. I'm open to negotiations pero kung wala, dapat magdusa ka sa mga ginawa mong kasalanan, lalo na sa akin. Para po kasi sa anak ko po yung kaso, sir, tinakbuhan na po ako. Hindi ko po alam na may issue na pala po si before that na nalululong daw po siya sa sugal. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Nagpaliwanag ang kampo ng mga diskaya kung paano lumobo ang kanilang kita sa bilyong-bilyong piso mula 2017 hanggang 2022. Nilinaw rin nila na hindi sabay-sabay mag-bid ang 9 nilang kumpanya taliwas sa nabanggit ni Sara Diskaya sa pagdinig ng Senado. Nakatutok si Mariz Umali. Sa Audit Financial Report na isinumite ng mag-asawang Diskaya sa Securities and Exchange Commission o SEC na pinag-aralan ni Iloilo Congresswoman Janet Garin, makikitang noong 2016 ay nasa 99.2 million pa lang ang kita ng mag-asawang Diskaya. Pero pagdating ng 2017, lumobo yan ng 942% at naging mahigit 1 billion pesos na. Tumaas pa yan sa 12 billion pesos noong 2018 hanggang maging 13.5 billion pesos noong 2019. Bahagya lang yang bababa sa 11.6 billion pesos noong 2020 kung kailan tumama ang COVID pandemic. 2021, umakyat ulit ang kinita nila at naging 16 billion pesos bago pumalo pa sa 20 billion pesos noong taong 2022. Pinakita ko na habang tayo'y nasa pandemya, marami naman palang pera, ba't pa tayo nangutang? Kaya sila gumawa ng napakaraming kumpanya because by the start of 2015, nagka-idea, 16, 17, 18, 19, 20, 21, until 2022, dun bumaha. And the figures that I was showing was the revenue from construction of government projects, national government projects, excluding local. Paliwanag ni Pacifico Curly Diskaya kahapon, hindi pa nabawas dyan ang kanilang puhunan. Gross revenue lang po yan, Honor. May mga lugi pa po dyan. Paliwanag naman ngayon ng kanyang abogado na si Attorney Cornelio Samaniego III. Yung mga sinasalihan nilang proyekto, malalaki. And take note, yung 9 na kumpanya, quadruple A lahat. Kung qualified siya at siyang nakakuha, definitely magkakaroon ng income. Nilinaw din ng abogado ng mga Diskaya ang nabanggit ng kanyang kliyenteng si Sara Diskaya sa Senado na sabay-sabay kung mag-bid sa isang proyekto ang kanilang mga kumpanya. Hindi ho sabay-sabay. Rattled si ma'am nun sa Senate Pagod na, walang tulog, pressured. Normal ho yun sa isang tao na hindi saray sa ganyan. May dagdag paliwanag din ang abogado sa kung bakit walang nabanggit ang mga Diskaya nang tanungin ni Batangas Representative Jervy Luistro kung mayroon din bang mambabatas na nanghingi ng kickback sa kanila noong panahon ng nagdaang administrasyong Duterte. Lalo't yan din ang panahon kung kailan din lumobo ang kita ng mga Diskaya. This only shows, Mr. Diskaya, that the revenue that you are generating during the former administration, 2016 to 2022, is bigger than the revenue that you are generating under the current administration. Sabi ni Ginoong Diskaya kahapon, may mga nanghingi pero hindi aniya natutuloy dahil pinapadyaryo niya umano. Kaya hindi na niya isinama ang mga ito sa sinumpaang salaysay na isinumite sa Senado. Wala naman pong nanghihingi sa amin, kaya mapapansin niyo po, ang nakalista lang po dito ay during sa 2022 lang po. Sabi naman ng abogado nila ngayon. Pero ang sentro kasi ng pagdinig natin sa Senado, sa House of Representatives through the TRICOM, ay yung pong nangyaring flood control anomalies from July 2022 hanggang itong kasalukuyang panahon. Bakit naman tayo lalabas at lalagpas? So, hindi naman po selective memory. Gayunman, handaan niyang pangalanan ng mga Diskaya ang iba pang sangkot sa questionableng flood control project kung iuutos ng Kongreso. Walaan niyang ghost project ang mga Diskaya.
Pag-uusapan pa raw ng Infrastructure Committee kung kailan nila itatakda ang susunod na pagdinig, kung saan iimbitahan daw muli ang mga diskaya at iba pang mga personalidad na lumutang sa pagdinig kahapon. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Ultimo C5 tunnel sa Taguig, pinaradahan at ginagawang pahingahan ng ilang driver. Bagay na delikado dahil baka hindi mapansin ng mga dumaraang sasakyan ayon sa MMDA. Kabilang yan sa mga sagabal sa kalsada na inoperate nila kanina. Nakatutok si Oscar Oida. Bangketa cleanup ang ikinasa ng MMDA Strike Force sa Kalayaan Avenue, partikular sa may palengke. Pinagkukuha nila ang crate, tray at iba pang harang sa dapat sana'y daanan ng mga tao. We cannot sacrifice yung mobility ng mga sasakyan. And of course, ang mas priority po natin dito, yung mga pedestrian na naglalakad po sa bangketa. Meron din namang tila nahiya at nagkusang linisin ang harap ng kanilang mga pwesto. Hinatak naman ang mga sasakyang illegal na ngang nakaparada, unattended pa. Sa C5 southbound service road sa Taguig, tinanggal ang mga illegal stall sa ilalim ng elevated U-turn na tambayan na rin ng mga rider. Sa C5 tunnel naman, nahuli ang mga driver ng jeepney at closed van na ginawang pahingahan ang lugar. Yung van nga, naabutan pang nag-unload ng mga karga. Maling-mali po ito. Lalo-lalo mga tunnels, madilim po ito. Baka magkaroon pa po ng any road crashes or mga aksidente. May mga private car ding illegally parked at unattended sa service road. Na alternatibong daan pa naman pag rush hour. Next target, ang Chino Roses Avenue Extension kung saan pinunteriya ang mga negosyong umabot na sa bangketa. Katulad nitong car wash na sa mismong daan pa naglilinis. Ang mga sabon, it can maaari magkaroon po ng hazard or risk sa ating mga pedestrian dahil madulas po. Napansin din ang mga binutas na pader at ginawang pasilyo para lang makapwesto ang mga tindahan. Maaari po natin sigurong alamin ito sa sa local government unit kung bakit po nabigyan ng permiso na buksan po yung pader. Binutasan nila yung pader, doon po nilusot yung mga car wash equipments nila tulad po ng mga hoses or nagse-set up po sila ng tindahan. Kung titingnan po natin yung orientation, hindi po dapat may bukana doon. It should be closed. That's why it's a wall, no? Kaugnay naman ang dating istasyon ng pulis na nakatirik pa rin sa bangketa sa lugar. Handa raw tumulong ng MMDA sa pag-alis nito kung ipakikiusap ng lokal na pamahalaan. Patuloy naman namin kinukunan ng pahayag ang pamahalaang lokal ng Taguig kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida nakatutok, 24 oras. May tuturing na smuggled ang 8 sasakyan ng mga diskaya ayon sa Bureau of Customs. Sinisilip na rin ng ahensya ang mga mamahaling sasakyan ng mga DPWH engineer na sangkot umano sa maanumalyang flood control projects. Nakatutok si Chino Gaston. 15 sa 30 mamahaling sasakyan ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya ang nakitaan ng irregularidad ng Bureau of Customs. 8 sa mga ito ang pwede nang ituring na smuggled ayon sa Customs dahil sa kakulangan ng mga papeles. Ang Rolls-Royce, Bentley Bentiaga, Toyota Tundra, Toyota Sequoia, Mercedes-Benz G63 at G500, Land Cruiser at Lincoln Navigator. May hanggang katapusan ng buwan ang mga diskaya para ipakita ang hinahanap sa kanilang dokumento. Kung bigo sila, kukunin o ifo-forfeit na ito ng gobyerno sa pamamagitan ng pag-issue ng warrant of seizure and detention. Yung burden of proof, kanila pa yon. Kailangan patunayan nila sa amin na tama ang kanilang pinagbayaran sa 8. Walang import entry at walang certificate of payment. Kung meron po silang dokumento na kailangan pa makita, magkukumply ho kami. Tataliban po tayo parate para wala hong gusot. Pero ayon sa Customs, posible lang ito kung hindi hihigit sa 30% ang diferensya ng binayarang custom duties at tax sa halagang itinakda ng batas. Sa ngayon, hindi pa malaman ng Customs kung saan idinaan ang mga walang import entry records. Aminado ang BOC na posibleng may pananagutan ang ilan nilang empleyado at hinihinga na ng paliwanag. Sa ngayon, meron na kaming yung tinatawag na persons of interest na 10. Pagpapaliwanagin natin kung bakit nakalusot or dumaan sa kanila yung mga sasakyan nang hindi
nagkaroon ng tamang dokumento at hindi nagbayad ng tama. Doon sa mga ganun yung sitwasyon, no? We will have to make even our own people accountable. Samantalang iba pang sasakyan ng mga Diskaya na napatunayang galing sa mga lehitimong luxury car importer at kumpleto sa import entry documents at certificate of payments sasailalim pa rin sa pagsusuri o post-clearance audit operations. Bukod sa sasakyan ng mga Diskaya, ay pinaiimbestigahan na rin ng customs ang mga mamahaling sasakyan ng mga DPWH engineer na sangkot sa mga umano'y maanumalyang flood control projects. Para sa GMA Integrated News, Shino Gaston nakatutok, 24 oras. Hiniling ng DPWH sa Justice Department na isyuhan ng Immigration Lookout Bulletin Order sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at Candaba Mayor Rene Maglanque at kanilang mga anak. Kasunod po yan ang aligasyon ni Senator Ping Lacson na magkakasosyo sa isang negosyo ang mga anak at nakakuha naman ng flood control project ang hiwalay na kumpanya ng mga Maglanque. Nakatutok si JP Soriano. Sa privilege speech ni Senate Pro Tempore Ping Lacson kahapon, binanggit niya ang pangalan ni resigned DPWH Secretary Manny Bonoan sa humahaba at lumalalim na istorya ng flood corruption. Sabi ni Lacson, magkakasosyo sa MBB Global Properties Corporation ang mga anak ni Bonoan, dating DPWH Yusek Roberto Bernardo, nakasama sa listahan ng mga Diskaya na nakatanggap umano ng kickback mula sa mga flood control project, at anak ni Candaba Pampanga Mayor Rene Maglanque, may-ari ng Global Crit Builders na nakakuha ng mga flood control projects sa Bulacan at Pampanga. Kaya naman pala ang palaging depensa ni dating DPWH Secretary Bonoan, isolated case lang daw ang nakita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Ghost Project sa Bulacan. Ayaw na siguro ni Bonoan na maungkat pa sa investigasyon ang Global Crit. Sa General Information Sheet na isinumite ng MBB Global Properties sa SEC, ang mga stockholder ay sina Macy Monique Maglanque, Sunshine Bernardo at Fatima Gay Bonoan de la Cruz. Sa GIS ng MBB, may paid-up capital na 10 million pesos nung nag-register ito noong taong 2023. Sa Candaba, Pampanga ang address ng kumpanya, pero hindi namin makita ang opisina ng MBB sa address na nasa SEC record. Itinanggi na noon ni Bonoan na may kinalaman siya sa mga ghost projects at substandard flood control project ng DPWH na tinuligsa ni Pangulong Marcos. Naghahanap din ang GMA Integrated News ng kontak kay Bernardo. Sinubukan din naming kuhanan ng panig si Mayor Maglanque sa munisipyo ng Candaba, ngunit nasa Maynila raw ito. Samantala, humiling na si DPWH Secretary Vince Dizon kay Justice Secretary Crispin Rimulya na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kina Maglanque, Bonoan at Bernardo at sa kanilang mga anak na opisyal ng MBB Global Properties Corporation. Ipapatawag naman daw sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee si DPWH Yusek Maria Catalina Cabral, sabi ni Lacson. Si Cabral ang sinasabi ni Lacson na nag-uudyok umano kay Senador Tito Soto na maglagay ng budget insertion sa 2026 proposed budget, bagay na tinanggihan ng Senate President. Ang sabi ni Lacson, itinanggi raw ito ni Cabral kay DPWH Vince Dizon nang tanungin. Sabi ni Cabral, handa siyang sagutin ito sa pagdinig. Base sa DPWH website, si Cabral ang kauna-unahang babaeng empleyado ng ahensya na umangat bilang Undersecretary. Siya rin daw ang unang babaeng presidente ng Philippine Institute of Civil Engineers noong taong 2017. I'll make a statement sa Senate na lang. I-release naman po yan. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Super cool na behind the scenes ang ibinahagi ni Rian Ramos sa mainit na tunggalian nila ni Glyza De Castro sa Encantado Chronicles Sangre. Bukod sa pinaghandaang fight scenes, may isa pang pinaghandaan si Rian. Ichichika yan ni Aubrey Carampel. Apoy, laban sa yelo. Yan ang matinding sagupaan sa episode kagabi ng Encantadia Chronicles Sangre sa pagitan ni Sangre Perena Glyza De Castro at Kera Mitena na ginagampanan naman ni Rian Ramos.
Kasama ni Perena ang hadiang si Tera nang sumugod sa Lereo para bawiin kay Mitena ang balintataw ni Nunong Imaw. At sa muling paghaharap ni Mitena at Perena, muling nasubok ang brilyante ng apoy laban sa 3 pang brilyante. Pinaghandaan daw talaga ni Glyza at Rian ang intense na laban. Sa latest TikTok post, ipinasilip ni Rian ang pagbuo sa scene. Seryoso ang dalawa para mapaganda ang fight scenes. At ngayong nasa Encantadia na si Tera na ginagampanan ni Kapuso Prime Gem Bianca Umali, mas exciting pa raw ang mga susunod na episodes. So nandito na tayo sa climax na hinihintay nating lahat, 'di ba? Magkikita-kita na din silang lahat. Pero ang masasabi ko, kilala natin si Mitena, hindi talaga siya nagpapatalo at alam niya din yung kapangyarihan niya. Sa exclusive na scene, silip naman na ito sa episode mamaya. Magkikita na sina Tera at kanyang mga albe o pinsang sina Flamara at Adamus na mapapalaban sa mga mini-ave. Bukod sa pagdating ni Tera, may nagbabadyaring pagtataksil laban kay Mitena ang kanyang ovlar na si Zaur. Ang tanong, may pag-asa rin kayang matunaw ang singtigas ng yelo na puso ni Mitena matapos nilang magkita sa hiraya o panaginip ng kapatid na si Cassiopeia? Matigas talaga ang puso ni Mitena, although hindi naman imposibleng diba, na magka-change of heart. Ang masasabi ko lang, marami pa talagang mangyayari kahit nasa mundo ng Encantadia na si Tera. Kasi ayun na nga, hindi naman papayag si Mitena to just hand over Encantadia after everything. Hindi siya madaling talunin. Kung para sa Encantadia, fighting skills ang tinitrain ni Rian, sa real world, boses naman niya ang kanyang hinahasa sa tulong ng kanyang vocal coach, ang Pinay soprano na si Jade Richo para sa isang benefit concert sa November. Beneficiary nito ang Autism Society of the Philippines, kung saan makakasama rin niya ang BFF na si Michelle D. I believe in her purpose and what she is doing. I love that she is encouraging her students, kahit batang-bata pa sila, to really express themselves with music. And I also love na she's giving confidence to kids on the spectrum as well, na sila yung nagiging star of the show. Aubrey Carampel, updated to showbiz happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Thanks, Iya. Salamat, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.